Nagbubukas ang pelikula habang ang isang desperadong ama na nagngangalang Sean ay tumatawid sa hangganan ng Amerika at nagtungo sa Mexico. Napag-alaman na ang kanyang anak na babae ay pumunta dito para sa isang holiday trip kasama ang kanyang kaibigan, ngunit hindi na sila nakabalik. 3 araw na ang lumipas mula nang mawala sila, ngunit wala pa rin balita sa mga awtoridad. Kaya, sinimulan ni Sean na hanapin ang kanyang nawawalang anak na babae. Kasunod ng lead na nakuha niya mula sa kung saan, dumating siya sa isang dump site para sa mga sasakyan. Pumasok siya sa property nang walang pahintulot at hindi nagtagal ay naabutan niya ang kotse ng kanyang anak. Sabik na pumasok si Sean at naghanap ng mga pahiwatig, ngunit wala siyang nakitang kapaki-pakinabang. Sa susunod na eksena, siya ay nagmadali sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya at ipinaalam sa kanila ang tungkol sa kanyang natuklasan. Sinundan siya ng 2 pulis at hindi nagtagal ay nakarating sila sa dump site. Gayunpaman, nagulat si Sean nang malaman niyang wala na ang kotse ng kanyang anak. Pilit niyang sinisikap na sabihin na nakita niya ito at binigkas pa ang plate number. Ngunit naniniwala ang isa sa mga pulis na nagngangalang Hector na gumagawa siya ng kwento. Pagkatapos ay hiniling niya kay Sean na umalis sa ari-arian dahil siya ay pumasok dito nang walang anumang permit. Nang maglaon, tumawid siya sa hangganan at bumalik sa kanyang bukid, kung saan ang kanyang pamilya ay sabik na naghihintay sa kanya. Ngunit sa sandaling pumasok siya sa bahay, sila ay naiwang bigo. Galit sa kanya ang panganay na anak ni Sean dahil hindi niya nagawa na protektahan ang kanyang kapatid. Sinusubukan niyang aliwin ito, ngunit gusto lang nitong mapag-isa. Mamaya sa gabi, si Sean ay may emosyonal na pakikipag-usap sa kanyang asawa, na si Susan. Mukhang mas nakakaunawa siya at sinasabi sa kanya na hindi niya kasalanan. Nang tanungin kung ano ang nahanap niya sa Mexico, ibinunyag ni Sean na nakita niya ang kotse ng kanilang anak. Wala siyang nakitang dugo o mga palatandaan ng pagpupumiglas nito na nagpapahiwatig na ang mga babae ay dinukot ng walang anumang pag-atake. Inihayag pa ni Sean na nawala ang kotse nang pumunta siya sa istasyon ng pulisya. Hinala niya na pati ang mga pulis ay may kinalaman dito, kaya plano niyang bisitahin ang Consulate General. Kinaumagahan, binisita si Sean ng isa sa kanyang malalapit na kaibigan, si Max. Sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap, malalaman natin na ang parehong lalaki ay dating militar at si Sean ang koronel ng koponan. Sila ay itinalaga sa pinakadelikadong mga misyon, karamihan sa mga ito ay nangangailangan ng kabuuang pag-wipe out ng mga kriminal. Nag-aalok si Max na tulungan ang kanyang kaibigan na subaybayan ang mga kriminal na may pananagutan sa sitwasyon. Ipinaliwanag pa niya kung paano niya sila brutal na pahihirapan hanggang sa huminto sila sa paghinga. Gayunpaman, sa tingin ni Sean ay hindi ito kinakailangan at nais niyang lutasin ang sitwasyon ng mapayapa hanggat maaari. Nang maglaon, tumungo sila sa opisina ng konsulado, kasama ang ama ng isa pang nawawalang babae. Alam ng konsulado ang buong sitwasyon, ngunit kagulat-gulat niyang iminumungkahi na kalimutan ng 2 ang kanilang mga anak na babae. Ibinunyag niya na isang nakamamatay na kartel ang namumuno sa lungsod na ito at kilalang kilala sila sa pagpatay sa sino mang humarang sa kanila. Noong nakaraang linggo, pinatay nila ang humigit kumulang 37 katao dahil sa panghihimasok sa kanilang negosyo. Inihayag din ng konsulado ng 1 taon na ang nakalipas, isang tapat na pulis ang hinirang dito at sinubukan niyang lutasin ang problema sa kartel. Ngunit isang gabi, maraming miyembro ng gang ang pumasok sa kanyang bahay at pinagbabaril siya, kasama ang kanyang buong pamilya. Mula noon, ang buong istasyon ng pulisya ay nagtatrabaho para sa kartel at walang sino man ang nangahas na labanan sila. Nang marinig ang lahat ng ito, nag-alala ang 2 ama. Nagtatanong sila kung bakit ang kanilang mga anak na babae ay pinuntirya, kung saan ipinaliwanag ng konsulado na ang kartel ay kasumpa-sumpa rin sa paglaganap ng human trafficking. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad at sinabing wala siyang magagawa sa bagay na ito. Napagtanto na walang tutulong, ipinatawag ni Sean ang media at ipinaliwanag ang buong sitwasyon sa live na TV. Sinabi rin niya sa kanyang anak na maging mapagpasensya na nangangakong ililigtas siya sa lalong madaling panahon. Ang balita ay pinapanood ng milyon-milyong tao sa buong mundo, kabilang ang pinuno ng kartel ng gang, si Victor Garza. Gumagawa siya ng kaunting pagsisiyasat at nalaman na si Sean ay isang dating militar na nakatanggap ng iba't ibang medalya para sa kanyang katapangan. Natakot si Victor na susundan sila ni Sean ng mas maaga, kaya nagpasya siyang kumilos. Nang maglaon, pilit niyang ipinatawag ang 2 lalaki na responsable sa pagkidnap sa mga babaeng Amerikano. Sila ay walang iba kundi si Hector at ang kanyang kasabwat. Pinarusahan sila ni Victor dahil sa pagkabigo sa kanilang misyon dahil dinukot nila ang maling target.
Bilang parusa, ipinagutos niya ang agarang pagbitay sa pangalawang pulis. Nakaligtas si Hector sa ngayon, ngunit kailangan niyang tulungan silang dalhin ang ulo ni Sean. Pagkatapos ay inutusan ni Victor ang kanyang kanang kamay, ang kanyang kapatid, si Carlos, na magtatag ng ilang mersenaryo ng tropa sa Texas. Gusto niyang mamatay si Sean at ang kanyang buong pamilya sa loob ng 24 na oras. Nais din niyang gumawa ng isang pahayag na ang sinumang manggugulo sa cartel, maging ito man ay mula sa kabilang hangganan, ay magbabayad para dito. Kinabukasan, isang malaking convoy ng mga miyembro ng cartel na pinamumunuan ni Carlos ang pumasok sa Estados Unidos sa pamamagitan ng isang lihim na lagusan. Mukhang armado sila, sabik na patayin ng pamilya. Kasabay nito, makikita natin si Sean sa kanyang bukid, nanghuhuli ng mga fox gamit ang kanyang sniper. Habang sinusubukan niyang magpuntirya, bigla niyang nakita ang mga sasakyan ng cartel na patungo sa kanyang direksyon. Naalarma, mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay at inutusan ang kanyang asawa at anak na magtago sa itaas. Pagkatapos ay binaril ni Sean ang mga kaaway at nagawang patayin ng ilan sa kanila. Ngunit kalaunan ay napilitan siyang magtago habang ang buong gang ay nagsimulang magpaputok ng walang pinipili. Sa ibang lugar, kakain na ng tanghalian ng isang pulis nang makatanggap siya ng tawag mula sa istasyon. Sinabihan siyang suriin ang bukid kung saan maraming putok ng baril ang naiulat. Pagbalik sa bahay, nagawa ng mga miyembro ng cartel na buksan ang pinto. Ngunit sa sandaling makapasok ang isa, pinatay siya ni Sean. Pagkatapos ay binasag niya ang mga plato sa buong sahig upang subaybayan ang kanilang mga galaw. Nabigo dahil sa hindi matapos ang misyon, inutusan ni Carlos ang kanyang mga tauhan na pumunta sa magkahiwalay na direksyon. Pinipilit din niyang umakyat si Hector at hanapin ang pamilya. Ngunit ito ay lumabas na isang masamang desisyon dahil ang grupo na tumungo para hanapin siya ay hinihintay ni Sean para tambangan sila. Walang kahirap-hirap niyang pinatumba ang mga ito habang tinitiyak din na nakatago ang kanyang pamilya. Nahuli rin ni Sean ang tiwaling pulis, si Hector, na isa palang iyakin. Habang tumitindi ang barilan, ang buong bahay ay napuno ng mga bala at mga bangkay. Maging ang mga granada ay inilunsad na ginagawang kritikal ang sitwasyon. Kaya, umakyat si Sean at pinaalis ang kanyang pamilya sa bintana habang ginugulo niya ang mga mersenaryo. Sa kalaunan ay nakipagbarilan siya kay Carlos, ngunit parehong ipinagtatanggol ng mga lalaki ang mga sarili nila at nabigong magpatama sa isa't isa. Samantala, dumating sa labas ng bukid ang pulis kanina. Sa una ay naniniwala siya na ito ay isang kaso ng karahasan sa tahanan, ngunit nang makita niya ang isang lalaki na pumutok ang ulo, napagtanto niya na ito ay seryoso. Nakita rin siya ng mga miyembro ng cartel at pinagbabaril siya, kaya napilitan siyang magtago sa likod ng kanyang sasakyan. Nilapitan siya ng isa sa mga thug, ngunit ginulat siya ng matapang na pulis sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang headshot. Dahil dito, inilipat ng mga miyembro ng cartel ang kanilang atensyon sa pulis at maging si Carlos ay lumabas para tumulong. Sinasamantala ang pagkagambala, lumabas si Sean ng bahay at maingat na inihatid ang kanyang pamilya patungo sa garahe. Pinatumba niya ang ilang mga gangster sa daan na nagpapakita ng kanyang kahanga-hangang pagbaril. Kasabay nito, sa wakas ay pinabagsak ng gang ang pulis at ngayon ay maaari na silang tumutok muli kay Sean. Ngunit nagawa ng ating bayani na maabot ang kanyang sasakyan at namamahala upang makatakas at mabilis na nakatakas kasama ang kanyang pamilya. Isang matinding habulan ang naganap kung saan si Carlos at ang kanyang mga tauhan ay nagpaputok ng paulit-ulit na putok mula sa likuran. Mahusay na iniiwasan ni Sean silang lahat, tinitiyak na ligtas ang kanyang asawa at anak. Ngunit nang mapagtanto niyang sasabog na ang kanyang sasakyan, nag-isip siya ng ideya. Mabilis siyang umalis at inihinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Pagkatapos, nang dumating ang mga magnanakaw, binaril sila ni Sean ng may sukdulang katumpakan. Nagawa niyang patayin kaagad ang ilan sa kanila, kasama na ang driver. Pinahinto nito ang kanilang sasakyan at si Carlos ay wala nang magawa. Habang nakahiga siya sa lupa, na nasugatan, sinubukan niyang kumilos ng matigas at sinubukan pang takutin si Sean na pagsisisihan niya ito. Ngunit nang makatanggap siya ng 2 putok sa kanyang mga binti, agad niyang ibinunyag ang kinaroroonan ng kanyang kapatid at mga kanidnap na babae. Pagkatapos, pinasalamatan siya ni Sean sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya sa ulo na nagtapos sa kanyang miserableng buhay. Sa resulta ng insidenteng ito, si Sean ay natatakot para sa buhay ng kanyang pamilya. Kaya, dinala niya ang kanyang asawa at anak sa isang ligtas na lugar pansamantala. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya sa kanyang matalik na kaibigan, si Max, at tinanggap ang kanyang unang alok para sa tulong.
Dumating kaagad si Max na tila na-miss ang mga ganitong misyon. Hindi tulad ni Sean, siya ay sumusubok na lutasin ang mga bagay ng mapayapa. Si Max ay isang brutal na mamamatay tao na labis na nasisiyahan sa pagpapahirap sa mga tao. Kahit na ang kalaban nila ay ang pinakamalaking sindikato ng krimen sa Mexico, mukhang nasa sabik pa rin siya. Si Max ay nagdala ng isang arsenal ng mga armas at iba pang makinarya. Nagsagawa na rin siya ng ilang pananaliksik sa hideout ni Victor at sa mga bodega kung saan niya pinananatili ang mga kinidnap na babae. Sa susunod na eksena, tumawid ang dalawang magkaibigan sa hangganan at tumungo sa target na lokasyon. Nagmamasid sila sa malayo habang si Victor ay pilit na inaalam ang kinaroroonan ng kanyang kapatid. Lumalabas na wala pa rin siyang kamalay-malay na hindi lang pinatay si Carlos, kundi sinabi na rin niya ang kinaroroonan nila. Pagkatapos, nang walang karagdagang abala, kinuha ng mga dating sundalo ang kanilang mga sandata at pumasok sa mansyon. Gamit ang kanilang pinakamataas na kakayahan sa pakikipaglaban, nagawa nilang pabagsakin ang mga gwardya ng sunod-sunod. Narinig ni Victor ang mga putok ng baril mula sa kanyang silid at natakot siya. Napagtanto niya na sa wakas ay dumating na ang mga Amerikano para sa kanya at walang paraan upang makatakas. Sa kabilang banda, ipinagpatuloy ni Max at Sean ang kanilang pagsalakay. Lumilitaw na sila ay masyadong magaling at ni isa sa mga gangster ay hindi makasabay sa kanila. Kahit na ang pinuno ng seguridad, isang maskuladong lalaki, ay pinaputukan na parang isang kawawang hayop. Sa huli, nakarating ang dalawa sa kwartong pinagtataguan ni Victor. Ang boss ng kartel sa simula ay sumusubok na kumilos ng matigas at matapang na sinasabi na ang kanyang mga tauhan ay darating. Ngunit nagalit si Sean at nakipagtalo sa kanya habang hinihiling na malaman kung nasaan ang kanyang anak na babae. Nang hindi na makayanan ni Victor ang parusa, pumayag siyang dalhin sila sa lokasyon. Sumakay ang tatlo sa isang sasakyan at hindi nagtagal ay nakarating sila sa bodega kung saan nakalagay ang mga babae. Muli, hindi nahihirapan sina Max at Sean na patayin ang mga bantay na parang mga computer sa laro. Pagkatapos, sa wakas ang ating bayani ay namamahala upang mahanap ang kanyang anak na babae at sila ay nagkaroon ng isang emosyonal na muling pagkikita. Nandoon din ang kaibigan niya, buhay at nasa mabuting kalagayan. Bago dumating ang iba pang mga gangster, mabilis na sinunggaban ni Sean ang mga babae at umalis doon. Pero hindi pa nagtatapos ang bad boy na si Max. Siya ay pumunta dito para sa isang bagay at siya ay matatag na gagawin iyon. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang kutsilyo at nilapitan ng duguan na si Victor, handa siyang pahirapan. Sa huling eksena, dumating si Max malapit sa isang pampublikong dambana at inilagay doon ang pugot na ulo ni Victor. Dahil mukhang kontento na siya sa ginawa niya. Samantala, si Sean at ang kanyang buong pamilya ay muling nagsama-sama at bumalik sa bukid. Upang ipagdiwang ang okasyon, nagpasya siyang ahitin ang kanyang balbas at bigote. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. I-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.